Hello and welcome pong muli sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Dito na po tayo sa ating ceiling works ng PVC panel board. Okay, double check ko lang ulit itong recording ongoing. Alright, so PVC panel board, once again, dito po natin siya ilalagay sa ating ground floor ceiling. Okay, so lahat po nung nasa ground floor. So ito. Yan. Last time hindi ko na ilagay ito. Okay, so hindi ko na isama sa model. Yan. Pero ayan, nandiyan na yan. Pati room sa baba, ito, yung CR, PVC panel. Okay, so yan. Um, Bago po tayo pumunta dyan, i-double check ko lang itong elevation ng ceiling natin. Kasi, ito po siya. Anong nakalagay na elevation? Ground floor, 2.8. 2.8 siya. Pagdating naman dito kasi, ang tinitingnan ko po kasi dito, itong dito, beam. Kung tama ba tong model ko na to, na plain siya. Kung nasa ilalim siya ng beam. Okay, so double check ko lang, 2.8. 2.8 yun from ground floor, ito 2.8 yan. Ngayon may naiwan na 0.4 dyan. Check natin yung detail ng beam dito, part dito, no? Hanapin natin yung detail ng beam. Yung page yan, roof second floor, beam slab layout, yan, anti beam ito, second floor. B1, anong size ng B1? Ano yung detail ng B1? B1, 0.35. So, okay lang. So, okay lang po siya, Okay lang siya. Okay, so, 0.35 yung ilalim ng biga. Ito is, naman to 0.4. So, may maiwan na 0.05. Kumbaga, sagad-sagad sa biga. So, ibig sabihin, plain, wala kang makikitang biga dyan. Kasi pag tinanggal ko yan, ayun yung biga, Ayun, ito, tanggalin ko lang to. Maglalag. Ayun, nasa ilalim tayo ng biga. Ayun, scroll ko lang. Ayan. So, yun, ibig sabihin, plain tayo. Tama tong nandito sa layout na to. Yan, so ganyan po siya. Okay? So, as is pa rin po tayo dito sa detail niya. Anong page na naman kasi yung detail ng natin? Sorry, kalimutan ko. Detail ng ceiling natin. Ceiling. Saan yung nakalagay? Detail of ceiling. Sorry. Ceiling. Ayun, page 20. Yun, so, as is pa rin po tayo dito. Okay, so, gagamit pa rin tayo dito ng wall angle. Hindi tayo gagamit ng double faring dyan. Okay, so as is pa rin tayo. So, let's dive into it. Punta tayo dito sa ating Excel. Ito, i-hide ko lang itong item number 2 and then pati na rin itong 3. Hindi natin kailangan yun sa ngayon. So, itong P. Okay, PVC panel. Ngayon, kopyahin ko lang po ito kasi may pagkakaiba lang na unti, no? So, yan. Okay. Ayun po, kopyahin lang natin ito. Yan. Yung una nating ginawa, kopyahin natin yan. Kopyahin ko na rin ito. Yan. Tapos, burahin ko lang ito. Yan. Okay, pati itong quantity. Pero ito, mag-a-adjust tayo. Ito, papalitan ko ng PVC panel board. So, ang size niya, ang gagamitin natin is ito. 395 cm by 200 by 8 mm PVC panel board. Okay, so yung design niya to be decided. Okay, design to be decided. Design.
So, maraming design din po kasi yan, mga Nara, mga mahogany, yung mga color lang po yung pinagkaiba niya. Okay, and then, um, mamimili lang tayo kasi dito sa dalawa na to. Okay, by the way, no, ito pong gagawin ko ngayon is estimation lang talaga ng quantity, no? Kapag hindi nyo pa alam yung methodology ng pagkabit nito, marami po sa YouTube, no? I-search nyo lang sa YouTube, marami po dyan. Para at least naintindihan nyo po kung ano yung ibig kong sabihin. Okay, so dediretso na po kasi tayo dun sa discussion or sa estimation natin. Okay, so ito concrete nail, meron pa rin po yan. Pero ito either ito kasi or ito ang gagamitin natin sa ano so kailangan pa rin pala to. Itong screw na to pang connect ng PVC doon sa double faring. Ito namang blind rivet, syempre pang connect ng mga metal faring. So kailangan pa rin yan. Ito pala pong mga screw na yan, metal screw yan dalawang klase po kasi yung screw. Yung dulo niya pinagkaiba, yung screw ng pang metal, iba po yung screw ng pang kahoy. Okay, so yan. Magdagdag ako ng isang item. Ito, concrete nail. Maglagay ako ng tinatawag nating J-molding. J-clip or J-molding. J-clip molding. Ito po yan, itsura niyan. Per piece yan. Per piece din po yan. Ang haba po niyan is 3 meters and per piece, assume na lang natin na 165, mga ganyan. 165 and then ang itsura po niyan, ganito. Yan, J-clip. Yan. Ano po bang purpose niyan? 3 meters or 2.97. Ang purpose po niyan ay, iyan na natin. J-clip molding. PVC molding. Nilalagay po yan sa mga kantuhan. Mga hulagway, pictures, PVC ceiling. Yan. Yan po yan. Dito po yan nilalagay sa mga dulo. Marami pong klase ng ganyan, J-clip. Ang ibang tawag dyan, J-clip molding, J-molding, kasi letter J yung shape niya Yung iba naman, end cap, yung mga yan. Nilalagay po yan sa mga dulo dito. So, tingnan natin tong model natin. Yan yung sa dulo na yan. Yan. Nilalagay po yan kasi, imagine nyo, yung dulo ng mga PVC natin, meron ba akong sample ng PVC dito? Search na lang po natin. PVC panel, ceiling panel. Ito yung last time. So, imagine nyo po, yung dulo ng mga PVC natin, ganito. Yan ang mga dulo niyan. So, kapag kawala yung J-molding na yan, pangit po ang kalalabasan ng dulo. So, nilalagay po yung ganyan. Okay, so, bago ilagay itong panel, PVC panel natin, nilalagay muna yan sa dulo. Okay? So, yun po yun. And then, ano pa ba? Mag-double clip pa rin tayo. Then, concrete nail. Itong concrete nail, pwede yung karamihan na ng gumagawa ngayon is, nail gun. Ito. Ano ba ang picture ng nail gun? Nail gun. Ito. Yan. Mura lang po ito sa Shopee. Pwede nyo bilhin yan. Maingay lang ta. Hindi ko alam kung bakit silence yan. Baka merong mga brand na mga silence. Pero ang ingay po nito. Pero napakalaking tulong po niyan dito. Kasi unlike sa concrete nail, minsan mahirap mag-concrete nail. Mahirap pagpako. Makakadisgrasya ka pa kapag naputol yung pako. And minsan kailangan mo pang mag-drill para ipasok yung pako or kung hindi pako, blind rivet, 'di ba? Bago mo or yun yung pag-connect nitong mga wall angle sa wall and then itong mga to, 'di ba? Yun ang hirap nun. So napakalaking tulong po 'yun. Yung tinatawag nating asa na 'yun? Nail gun. Okay? So try nyo po 'yan. Okay, pero dito na lang muna tayo. Okay? So ganyan na lang muna. Tingnan ko kung dito ko siya ilagay sa ating metal spandrel. Okay? So, yun lang naman pinagkaiba niya. Consumables naman po yan.
Okay, so punta na po tayo dito sa wall angle. So, wall angle, puntahan ko lang yung ating reflected ceiling plan. So, once again, ang wall angle natin sa palibot. Okay? So, punta ulit tayo dito sa ating AutoCAD. Yan. Para mas malinaw. Dito ko naman siya ilagay sa may up. Sorry. Dapat meron yung dimension. Meron yung dimension. Ito, burahin ko na to. Ito yung ito yung last time. Second floor. Okay, so ang meron tayo is dito. Yan. Unahin natin itong sa living at saka dining. So, meron po yan. Okay, so take note po pala, isa pa sa comment ko. Baka maglagay kayo later on dito ng ng cabinet. Pwedeng mauna to, pwedeng mauna yung cabinet. Okay, so depende po sa diskarte nyo. Pero yung gagawin natin ngayon, mauna ang ceiling. Okay? Yun, so estimate natin yung wall angle. So ang distance nito 3.5, syempre sa kabila 3.5 din. Dito sa kabila 8 and 8. Okay? So parang yung dati lang, yung previous lang, no? So madali na lang 'to para sa inyo kasi ito na yung ginawa natin last time. Okay, plus plus lang. And then itong sa kwarto naman 3.5 kasi ito dito at saka ito 3.5 yan. Ito 3.5 din. Then ito, 4 meters din yan. And then ito, plus ito is 4 meters din. So, 3.5 na dalawa, plus 4 na dalawa. Okay? Kung nalilito kayo dyan, balikan nyo po yung ating discussion dito. Okay? Ano pa ba? Sa CR naman, 1.4 and then 2.1 ang ginamit natin. Plus 1.4 na dalawa, plus 2.1 na dalawa. Okay? Plus, lastly, yung sa labas. Meron pala tayong ceiling sa labas, nakalimutan. Okay, so para mas maganda, nilagyan pala natin dyan. So, ang distance naman yan, ito, medyo mali ata to. I-edit ko lang. Kasi may biga tayo dito eh. So, I think 250, 200. So, ganyan. Purahin ko lang to. So, ito yung ating ceiling dyan. Okay. Yan. So, ang distance naman po niya, ito, assume lang natin na yan, 1.85 na yan, pati sa kabila, and then 3.5 naman to sa kabila. Okay? Plus 1.85 times 2 plus 3.5 times 2. Okay? So, sa tingin ko, hindi natin kailangan maglagay ng allowance dito. So, i-divide ko na siya by 3 meters. Double check ko nga yung mga dinivide natin. 3, 5, and 5. Okay, yun yung 5. Then dito yung 5. Kasi 5 meters, so ayan, 5, 5. Okay, so 3 meters, so round up natin, magiging 19. Pero, i-type pa rin natin yung command dito sa Excel. Na ganyan. Okay, so 19 pieces, kailangan natin. Next po natin, teka lang pala, bago tayo pumunta dyan, comment ko lang. Meron kasi tayo dito sa ilalim ng stair. May maliit tayo na dyan eh. Parang storage room eh. So, wala na pong ceiling yan ha. Ba't meron to? Nakati ko lang siguro. Wala yan. So, open lang po yan. Baka isipin nyo may ceiling tayo dyan. Okay? So, yun. Meron na tayong ganon. Ang next na po natin, double faring. So, since pahiga yan na ganyan, burahin ko lang po ito, no? Burahin ko na rin yan. So, based sa ating discussion last time, yung mga longer side, yun yung direction ng ating double faring. Yung shorter side, yun yung direction ng ating carrying channel. Okay, so ito, ilagay ko lang to. Bilangin natin kung ilang ganito. Ilan yung nabilang natin last time? I think 8. Ayun. 3 ang spacing natin is still 0.4. Okay, so 3.5 divide mo ng 0.4. So 8. Hindi po siyam, hindi po siyam. Dahil meron tayong wall angle dyan. Okay, so ilagay ko dito 8. So 8 na ang haba ay 8 meters plus 0.1 na splicing. Okay, so 8 times 8.1. Okay, plus next natin, itong sa loob naman. So, pag ganyan pa rin siya, ang haba naman niya ay 4.2. So, 8 pa rin siya. Parehas lang kasi na 3.5 yan. And then,
i-assume ulit natin na wala na to. Okay? So, para mabilis. Konti lang po diferensya niyan, promise. Okay, so 8 na 4.2 plus 8 na 4.2 plus yung sa labas. Itong sa labas, pag ganyan naman siya, so 1.85, divide natin ng 0.4, so 4 na 3.7. Okay? Plus 4 na 3.7. Okay, so nagtataka yung iba kung bakit 3.7, bakit hindi 3.5, dahil po meron tayong hook or bending sa dulo, parang ito. Yan. Ay, sorry. Ba't tayo nagdagdag? Sorry. Wala pala yan. Sorry. Ano yun? Sa carrying channel. Okay? Nasanay kasi ako na na hindi na gumagamit ng wall angle. Kasi pag walang wall angle, diretso na to, nakabend na dyan. Okay? So, yun. Ang plano natin may wall angle. So, stick tayo sa plano natin. Okay, so yan na po, 8 times 8.1 plus 8 times 4. Okay naman po siguro yan. And then, magdadagdag ako ng 10% na length. Kaya 1.1 yan. So, instead na 110, magiging 121.88. So, round up. Sorry. Di-divide ko muna siya sa 5 meters. Okay, so 24 pieces or 25, round up. Okay. Medyo mahina pala yung volume ko. Pagpasensyahan nyo na po, hindi ko alam ayusin tong sa laptop eh. Okay, hopefully naintindihan pa rin. Sagad nyo na lang yung volume nyo. Okay, so next po natin, sorry, hindi ako naglagay dito ng quantity. Ilan ulit yun? 1.85 divided by 0.4, 4. Okay, so 4 ito. Kailangan kasi natin yan, no? Then, dito naman po sa kabila, yung ating carrying channel. So, ang spacing natin is 0.6. So, 8 divided by 0.6. So, 13 pieces. 13 ang haba ay 3.7. So, dito na tayo magdadagdag ng additional 11. So, 3.7 times 13 plus, kahit magkabaliktad yan, 13 times 3.7. Parehas lang po yan, no? And then, 13 ito, dito sa kabila, pag ganyan, ito yung shorter side kasi yan yung 3.5, mas short siya compare sa 4, so pag ganyan. And then once again, assume natin na wala yung wall na yan. Okay, so 4, i-divide mo siya ng 0.6. 6 pieces. Okay, 6 pieces na 3.7 plus 6 na 3.7 plus yung sa labas, itong sa labas 3, pares lang at hindi pala, wait lang po, ayun, recording pa rin tayo. So yan, 3.5 divided by 0.6, so 5, so 5 piraso ito. Yan, so 5 piraso na ang haba ay 1.85 yan, ano? So 2.05 na lang siya. Okay, so yan ulit, 5 times 2.05. Okay, so 80.55, wala naman na siguro tayong nakalimutan, no? 6, 5, yan. Dito wala tayong ceiling dyan, syempre stair yan. Okay, so yan. Then magdagdag ulit ako dito ng 10% ng allowance natin. And then pagka-add ko ng 10%, i-divide ko na siya sa 5 meters. Okay, 5 meters per piraso. Okay, yung nahanap natin na 88 kanina, yun pa lang yung total length. Okay, so 18. Ay, sorry, may nakalimutan tayo. Yung ating hanger. Okay, yung hanger naman natin, ang height naman niya is, unlike sa nauna natin ginawa, sa second floor, ito mas maiksi na. Saan na ba yun? Detail natin, 20. Sorry. Hanapin ko lang po, saglit. Ito, dito. Yan, so dito siya, ang hanger niya dyan, kung titingnan nyo po ng mabuti, halos sagad-sagad siya,
sa ilalim siya ng biga. Ayan o. Kasi ilalim tayo ng biga, alam natin na ang biga is 0.35. I-less natin tong slab na thickness na 0.125. Yan, 0.35 minus 0.125. Yan ang mangyayari, 0.225, and then may hook tayo na 0.2 na dalawa, 0.1 na dalawa. Sorry, nawala tuloy ako. Okay, so 0.35 minus 0.125 plus 0.1 na dalawa. So, sorry. 0.125, so 0.2225 plus 0.2 ko na. So, 0.425 o 0.45, sabihin na lang natin yung haba niyan ng hook. Okay? So, yung haba nito, ilalagay ko pa dito, 0.45 times, plus 0.45 times, kung ilang piraso naman dito, 8 times 13. Ilan yung 8 times 13 natin? Saka i-divide natin sa 2. 104, so 52. 52 plus, ito po yung height, piraso ng hanger. Ito yung hanger na sinasabi ko. Ito. Yan. Yung from the word itself, hanger. Yan. Kung ilang piraso, binibilang natin. Okay? So, kung bakit divided by 2, panoorin nyo na lang po yung previous natin. Okay? Next, itong sa loob naman, 6 times 8, 48, divided by 2, 24. Plus yung sa labas, 4 times 5, 20, 10, divided by 2. Okay? Then, 27 instead na 18. Okay? So, meron na po tayong carrying channel. Next po natin, W-clip. Okay? So, W-clip naman natin, ito, hindi na natin siya i-divide sa 2. Instead, ita-times ng 2. So, 8 times 13 times 2. So, dito na tayo. 13 times 2 plus, ito, 8. Itong isa, 8 times 6. Okay, 8 times 6 times 2 plus, sa labas, 4 times 5. Okay, so, 344 pieces. Yung isa sa taas, 322. Mas marami sa baba. Okay? Sa PVC naman po, ang dito sa commercial length na gagamitin natin, ang size na gagamitin natin is 200 mm. 200, palitan ko na lang po ito, cm. 20 cm, ang haba niya 395. Yung kadalasang mabibili nyo po is 295. Okay? Ulitin ko po, 295. Pero meron po talagang 395. Bibihira lang, kumbaga mahirap maghanap pero meron talaga. Okay, ngayon, bakit 395 ang gagamitin natin? Dahil po sa haba nito. Yung ating PVC kasi pag ganyan siya. Kapag 295 ang gamitin natin, meron dugtungan dito kasi alanganin yan, 3.5 halos. Yan, so 3.5 yan. So alanganin yung 295. No. Alanganin po yung 295, pangit na itong tingnan. Pwede pa rin naman siya, maganda pa rin naman kahit papano. Pero syempre, mas maganda kung walang dugtungan, di po ba? So, kaya ang gagamitin natin yung 395. Okay? So, ang presyo niyan ngayon, mura na lang po ito eh. Mga 350, ganyan na lang ata. Mura na siya ngayon. Popular na kasi eh. So yun, ang effective width naman po niya is 20. Kung ano yung size na nandito, yun na yung effective width niya. Okay, unlike sa metal spandrel, kapag ang nilagay mo is 15, hindi po yun yung effective width niya pagdating sa estimate natin. Okay? So yan, madali na lang po yan. So 395. Ito po, hindi po by area, Hindi by area. Kumbaga, per cutting list ang gagawin natin dito. Okay, so ito, so yung 8, i-divide natin ng 0.2. 8 divide natin ng 0.2. So 40 pieces. 40 pieces na 395. Hindi po hindi ganto. Hindi 40 times 3.5 and then i-divide mo siya ng 3.95. Hindi po ganyan, no? Kasi mapapansin nyo 335. Kasi nga sabi ko, ang gagamitin natin dito is 395.
Ang kailangan lang natin is 3.5. So, yung maiiwan doon, hindi natin kailangan yun. Okay? So, ibig sabihin, ito ng 40 ang kailangan natin. Yan. Pero, dito pa lang yan sa labas. As a living and kitchen. Dito sa loob naman, pag ganyan pa rin, so 4 divided by 0.2, so 20 pieces. So, parang karahati nito. Okay? So, 20 pieces, ilagay ko na dito. Plus 20, plus itong sa labas. Tingnan natin sa labas kung anong length. So, 1.85 or, ano yung, wait lang po So, pwede, kalahati. Diba? Kung 3.5 yan, 3.5 divide mo ng 0.2. So, 17.5 o 18, ano? So, 18. Hindi po 18 ito ilalagay ko dito, kundi 18 divided by 2, which is 9. Kasi yung 18 na piraso na yon, masyadong mahaba yung 395, hanggang dito yun. So, pwede mong hatiin yun para mailagay mo po dito. So, hahatiin mo yung isang piraso. So, 69 pieces po ang kailangan natin. Okay, so ganyan lang po kadali. Yung sa J-clip molding naman, kung ano yung haba nito, siya na rin yan. Okay, kasi po pareha sila na 3 meters or 297, yung iba 295 centimeter yung haba. Okay, so kung ano yung haba nito or quantity ng wall angle, usually yan na rin yung sa J-clip molding. Okay, sa concrete nail naman, lagay na lang siguro ko ng 1, and then sa block screw, isa lang din, then isang box na lang din dito. Okay, pero ang ginamit natin, tigda dalawang block screw. Okay, consumables, gayahin na lang natin. Okay, so sa atin ano naman, sa ating labor cost, double check ko lang po yung recording, medyo mas mabilis ngayon, ano, kasi wala na tayong introduction eh. Sa dito, ang area natin ay 8 by ano pa rin, 7 by 8 minus, i-minus natin ito. Ito tayo sa plano. Kung tingnan natin yung plano, yan. 7 by 8 pa rin po yan. I-minus natin ito, which is 2.15 times 3.5. Times 3.5. Okay? And then ito, i-assume ko siya na parang ganyan. Ang kaya niyang i-install ay 1.5. Yan. 1.5 na lang ilagay ko. Assumption ko lang po yan So, still depende pa rin po sa inyo yan. Okay, so hindi pala assumption na rin pero based sa experience. Okay, so ito i-divide ko siya sa ito output times kung ilang tao. Okay, so ilang piraso yan? 12 halos. Yan. Yan. So, yun, meron na po tayong ito, may total na tayo ng PVC natin. Malaki po ang matitipid nyo pag ito yung nyo. Lalo na ngayon, ang mura na po nito. Okay? Yung 295, ang pinakamurang alam ko noon, 237 lang. Then ito 395 pag bultuhan, pwedeng 270. Ganyan. Okay? So, yan po. Ilagay ko na siya dito. So, drag ko lang siya. And then, ito, equals. Hopefully wala tayong nakalimutan. And then metal span. Okay na, ay dito pa pala, sorry. Ito dito. Medyo i-zoom in ko lang Hindi pa pala natin na-adjust yung plan. Saka ko na And then ito. And then material cost 37. Then labor and then total direct cost. Okay, so far 1.492 million na tayo. 1.492 million. Okay, yun lamang po. Medyo mabilis tayo and hopefully ganun din po mamaya sa metal spandrel. Okay? Yun lang. Maraming salamat po and once again, God bless you everyone.